dito ko masasabi na itong mga taong ito, kung gaano sila katanda mga kababayan, mukha ata pong di umano wala po kayong pinagkatandaan. Kasi pinagtutulungan yung dalawang lalaki, yung isang babae. Diba mga kababayan, bakit hindi ba nila talaga kaya etong si Atty. Claire? Sabi ko nga po mga kababayan ganito kung etong si Atty. Claire, ginagawa lang ng yung trabaho niya, ginagawa niya ng tama, maayos, yung trabaho niya, hindi po talaga maiiwasan na makakasagasa siya ng mga utak garapata. Alam niyo yung utak garapata? Yun yung mga tao na na walang alam kung hindi lang sumunod ng sumunod doon po sa doon sa aso. Kasi nga kailangan nila yon para mabuhay. So hindi ko naman sinasabi na sila yung garapata. Ang sabi ko lang, hindi talaga magugustuhan ng mga utak garapata kapag ginagawa ni Atty. Claire ng maayos yung kanyang trabaho. At ginagampanan niya ng maayos yung kanyang trabaho kasi nga meron siyang natatapakan na garapata. Tulad po mga kababayan, nung iba dyan na nasa tabi-tabi, baka nga yung iba gagawan pa natin ng reaction ngayon. Anyway, mga kababayan, ito i-play na po natin. Etong nakita nating balita, galing po dito sa Iparush kay Paras. Ayan, kinikredit natin sa kanila yan. So sabi po kasi dito, eto daw pong si Atty. Claire mga kababayan ay lukarit. Biruin nyo, ad hominem na yung mga tirada. So ito, pakinggan muna natin. And then i-correct natin kung sino nga ba yung nagpapakalat ng troll. Hindi na pala pwede yung ito si Banat Bay, may sinasabi. Tungkol yan sa Claire Castro Troll Army. Paninira ng walang basihan at kung ginagamit man po itong mga troll army sa paninira, ibang usapin po yan. Sandali, kung troll army, bakit hindi nyo tanungin si Marcos? Siya nga mismo nagsabi niya pinabati niya yung mga troll May video ho siya niyan. Ba't hindi nyo siya punahin? Yung boss mo, punahin mo. Mayroon ng kanta yung Bee Gees Ang pinapakalat kasi nila mga kababayan, yung nagsalita si PBBM ng about do sa troll daw yon. Yung halatang edited naman mga kababayan. Ngayon pinapakalat nila, sinasabi nila si PBBM daw ang may troll army. Kasi nga nagsalita daw mismo etong si PBBM dahil po do sa video na pinapakalat po nila. Ngayon mga kababayan, eto kasi tanong dyan, sino ba talaga ang may troll army? Ang Palasyo ba? Ang Malacanang ba? Or etong si Digong mga kababayan? Pakinggan natin tong mabuti. Yan. At ni Senador J.V. Ejercito, isiniwala at ni Senador J.V. Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer at influencers ang pinapasahod umano ng Chinese Communist Party. Sa isang programa sa radyo, sinabi ni Ejercito na partikular dyan ang mga nagtutungo ng 2 linggo sa China, kung saan sagot din ng National Radio and Television Administration ng CCP ang lahat ng kanilang travel expenses. Ano kayo ngayon? Ayan mismong ang nagsabi na, mga kababayan, noon pa lang paulit-ulit na sinasabi yan ni Senator J.B. Ejercito na meron talaga mga kababayan na mga DDS, mga DDS na mga oriented ng China at yung kanilang expenses or yung kanilang pangangailangan ay ibinibigay po ng China. Ibig sabihin, tinuturuan sila, ino-orient sila ng China kung ano ba yung mga dapat nilang gawin mga kababayan para pagdating ng Pilipinas, madali na para magpalaganap ng kung ano-ano mang klase ng balita laban sa gobyerno. Ngayon ipagpatuloy pa natin. May pagkakataon nga aniya na isa rin siya sa mga pinuntirya matapos niyang magsalita kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea. Giit ni JV, hindi niya akalain na sa ganitong sitwasyon na sa halip na magkaisa tayo sa pambubuli ng China, ay tila may tumatawid pa ng political color. At mas nakalulungkot dyan, aniya, na may mga Pilipinong ibinibenta ang sariling bayan. Ayan, napakaliwanag naman. So sino ba mga kababayan ang binabayaran para umatake, para batikusin yung mga taga-gobyerno na nagbibigay ng pahayag at opinyon dun po sa issue ng West Philippine Sea? Di ba mga DDS daw? Ulitin natin ang isa pa, yung pinakadulo lang. Isiniwala at ni Senador J.V. Ejercito na totoo raw na may mga tinatawag na DDS o Duterte-oriented writer.
DDS, Duterte Oriented Writer, ang pinifinance, pinuponduhan ng China para ano? Para sirain yung gobyerno, para batikusin yung mga politiko na nagbibigay ng pagmamahal at pagpapahalaga sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, ililipat nyo kay PBBM yung sisi. Sasabihin nyo na si PBBM ang may hawak ng maraming troll farm. May troll. Eh, kayo nga yung maliwanag, oh. Mismong si Senator JV Ejercito, noon pa lang, nabisto na yung ganyang galawan ng mga yan. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Pare, I started a joke and started the whole world laughing. But it turns out that the joke is on you. Was on you. Oo. So, sinasabi mo, you will eradicate trolls. You will eradicate fake news. Pero how can you eradicate when your tatay, yung lolo mo dyan sa Malacanang, Si PBBM yung tinutukoy. ay yung pala ang nag-create ng troll army. Ha? Oh. So, paano magtitiwala sa iyo Lucaret Castro? Ha? Kung di diba? ka ka, you're a Lucaret. Paano maniniwala sa iyo Lucaret Castro ang mga taong bayan na aalisin mo yung mga troll, si Marcos naman pala ang gumawa ng mga troll army. Ha? Oh. So, the joke is on you, ha, Clear Castro. At mga kababayan, kamakailan lang, yung una nating vlog, mukhang sinagot ni Clear Castro. Pero pero isang duwag. Imbis sagutin niya, nag-blind item, pare. Tinamaan kayo eh. Tinamaan kayo eh. Kasi mga kababayan, di ba sinagot ni Atty. Claire yan, na merong dalawang laos na radioman, hindi naman laos, may dalawang radioman na estapador. Hindi ko sinasabing sila yon, pero may dalawang radioman na estapador daw na hindi marunong magbayad ng kanilang black time sa isang istasyon. So ngayon tinamaan. May tinamaan mga kababayan. Hindi na kasalanan ni Atty. Claire kung tinatamaan yung mga naandu doon sa blind item niya. May tinamaan, pinulot. Nagbato ng bomba si Atty. Claire, pinulot nila o disabog sila. Ganun lang katindi yun mga kababayan. Hindi nila kinakaya si Atty. Claire, ngayon dinadaan nila sa pagsasalita na etong si Atty. Claire, Lucaret, etong si Atty. Claire, kung ano-ano yung mga ibinabato nila na ad hominem attack. Di ba, ipagpatuloy pa natin. Nag-blind item. Takot siguro na malibel. Nag-personality attack. Nag-personality ad hominem daw yung mga sinasabi. Dapat pala dito title ko, 2 taga-radyo noon, vloggers na ngayon. Galing manira pero istabador daw. Okay. According to this station, kaya sila natanggal, ay di sila nagbabayad. Yan ba yung nandikwat ng cellphone ng kapwa niya kongresista? Uy, Franks Reacts Channel, hindi ko to alam Pero siya, mas worse. Kasi, pinipigtasan niya yung dalawang accomplished na mga tao. Siyempre, ang mga tao nag-accomplish ng maraming nagawa sa buhay. Naging congressman, naging mayor, naging chairman ng PNOC, naging cabinet secretary, naging undersecretary, naging assistant secretary. Alam nyo mga kababayan, di ba kung tutusin, yung sinabi kasi ni Atty. Claire, blind item po yun. Wala siyang binanggit na pangalan doon. Ngayon, na nakakapagtaka kasi dito sa dalawang to, mga kababayan, binabanggit nila yung mga accomplishment nila. Binabanggit nila na meron daw mga pinantasan. Etong si Atty. Claire na tao na ang nakamit daw sa buhay, naging cabinet secretary, naging mayor, naging congressman, mga kababayan, etc. Wala namang binanggit na pangalan si Atty. Claire. Bakit tinatamaan itong mga ito? Diba? Iyan kasi ang tanong dyan mga kababayan. Walang binanggit na pangalan si Atty. Claire. Bakit tinatamaan itong dalawang to? Diba? Alam nyo kasi ang problema, ito naman lagi naman sinasabi ni Atty. Claire to Wag siyang uunahan, piyado baka hindi magustuhan yung sagot mga kababayan. Ngayon, inunahan nila, binatikos nila si Atty. Claire, inad hominem attack nila, tapos ngayon binabaligtad nila yung sitwasyon, pinapalabas nila na si Atty. Claire yung nag-ad hominem attack sa kanila. At ito daw mga tao na nasa blind item ni Atty. Claire, naging mayor daw. Pakialam namin kung naging mayor kayo. Naging congressman daw. Pakialam namin kung naging congressman kayo. Nasa mundo kayo ng social media. Diba? Bumabatikos kayo ng tao. Ayaw nyo makriticize kayo.
tumigil kayo. Ganun lang kasimple yan mga kababayan. 'Di ba? Wala kaming pakialam kung naging cabinet secretary ka. Ganun lang kasimple yon. Na nasa social media kayo, minumura nyo yung babae. Maganda bang ihemplo yon sa isang cabinet secretary na sinasabi nyo? Sa isang naging mayor na sinasabi nyo? Sa isang naging congressman na sinasabi nyo? Wala kaming pakialam sa kung paano na naging mayor kayo, congressman o etc. Kasi sa totoo lang, nasa social media kayo, nang babastos kayo ng babae, ina-ad hominem attack ninyo, tanggapin ninyo yung kritisismo galing sa ibang tao. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Ano pa? Name it. So, pag tumanda tayo, we have accomplished all these things. I mean, At saka nagkakaroon tayo ng institutional memory. May build up. 35 years tayo in government service. Sina-challenge pa niya, Ano ba nagawa nyo? Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang inis na inis ako dun sa mga tao. Di ko naman sinasabi sa kanila. Inis na inis ako dun sa mga tao na ipinagmamayabang nila na naging mayor sila, ganito katagal yung naging serbisyo nila sa gobyerno. Tapos pag tinanong mo naman, ano ba nagawa nila? May masasabi ba sila na ginawa nila na ito yung legacy nila? Yung legacy na iyan yung tulay na yan, ako nagpatayo niyan. May masasabi ba silang ganon? Diba mga kababayan, eto payo ko lang sa lahat ng mga politiko dyan. Huwag ninyong ipagmamayabang, especially sa taong bayan, na naglingkod kayo ng mahabang panahon. Ano po, nagkaroon kayo ng posisyon like mayor, congressman, etc. Kasi pag tinanong kayo ng taong bayan, ano ba yung nagawa po ninyo na napapakinabangan po namin? Baka mapahiya lang kayo. Diba mga kababayan? Wala akong pinapangalanan dito, pero para namang napakapangit pakinggan na babatikusin ninyo yung babae tapos ipagmamalaki nyo yung nagawa naging narating ninyo, naging posisyon ninyo. Walang masama sa magmalaki, sa ipagmalaki mo yung narating mo, pero kung ipagmamalaki mo sana kaya mo ding sagutin yung tanong ng taong bayan kung ano ba nagawa mo sa loob ng mahabang panahon na yan na naging taong gobyerno ka. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Yung yun ang binablind item niya na trial lawyer ako. Baka i-cross-examine ko siya. Miss Castro, hindi ko alam kung saan law school ka. Maski saang lupalop, magdebate tayo anytime. I will face you. Pero unang-una, fake news ka. Kasi hindi mo pangalanan yung sinasabi mong hindi nagbabayad ng utang. Pangalanan mo! Alam nyo mga kababayan, ganito yan magkaiba po kasi yung fake news sa nagbablind item. Yung nagbablind item kasi mga kababayan, para ka nagpakawala dyan ng nagpakawala ka dyan ng bomba. Tapos kung sino yung puputukan, yung makakalimot at puputukan mga kababayan, siya yung tinutukoy. Yung kasing blind item mga kababayan, ginagamit kasi talaga yan, kahit na mga vlogger ginagamit yan, unang-una, para hindi tumbukin yung tao na pinapatamaan. Ngayon, nasa sa tao na lang yung kupupulutin mo. Yung fake news naman mga kababayan, inakusahan mo si ganito na let's say, eto sino ba? Si David, halimbawa. Eto si David kinuha yung cellphone ni Pedro. Tapos hindi naman pala totoo. Yun yung fake news mga kababayan. So, paano ba tayo maniniwala na etong mga taong ito naging mayor? Simpleng definition lang ng blind item at saka fake news, hindi pa alam. Diba, ipagpatuloy pa natin. Sinasabi mo pa, estapador. Hindi ka ba nagbabasa ng revised penal code? Hindi mo ba alam yung definition ng estapa? Mga akusa ka ng estapador sa isang tao na kayang-kayang bayaran maski anong magkanong utang, tapos sasabihin mo, estapador? But Naku kayo yung pinupunto mga kababayan. Bakit mukha atang may tinamaan doon sa blind item ni Atty. Claire? Alam nyo, madaling ma-identify mga kababayan kung sino talaga yung yung nasa blind item ni Atty. Claire, kasi may nagre-react na hindi naman dapat, kung hindi naman totoo, bakit ka magre-react? Bakit i-defensa mo pa yung sarili mo? Hindi ka na nga pinangalanan doon. Hindi naman tinumbok yung pangalan mo doon, o hindi nga sinabi ni pagkakakilanlan nila mga kababayan. Ang sinabi lang dalawang dating radioman na hindi nagbabayad ng kanilang black time. Yun po yung sinabi dito. Wala naman sinabi na dating radioman na naging mayor, naging congressman, naging cabinet secretary. Wala namang binanggit na ganun ang problema kasi mga kababayan, bakit tila para atang may tinamaan? Ano po, ipagpatuloy pa natin.
Ha? Dapat, pag mag-aakusa ka, fake news, ano ba ito, Lucarit Castro, ilabas mo yung pangalan para naman magkaroon ng justisya na magkaroon naman ng due process. Ilabas mo yung kontrata. Kung mayroon mang kontrata, ilabas mo yung... Hindi po kasi, boss, kung nanonood po kayo sa akin, kung mapapanood nyo po itong live ko, iba po kasi yung blind item. Pag blind item po, hindi na kailangang ilabas yung pangalan. Kaya nga blind item eh. Diba mga kababayan? Yun ay pinoprotektahan din po yung tao na naando doon sa blind item. Bakit po kayo tinatamaan? Hindi naman po ata kayo yung tinutukoy. Diba? Mga kababayan, bakit po masyadong defensive etong si sir? Ba't po masyadong defensive kayo sir? Hindi naman po kayo yung tinutukoy. Wala pong binanggit na pangalan si Atty. Claire. Parang ano po ata, parang ipinapakita nyo sa taong bayan na kayo po yung nasa blind item, tapos biglang may natumbok. Billing. Billing ng naniningil. Statement of account. Statement of account. Demand letter. Demand letter. Mayroon ka ba? Kasi kung maniningil kayo at hindi kayo nabayaran, ibig sabihin, hindi, stapa yan eh. Hindi nga, wala nang alam ito sa batas eh. Yan payment of debt is case. So, ibig sabihin, may utang talaga kayo. Hindi mga kababayan, ako nagtatanong lang Ibig sabihin, kung sila yung tinatamaan, sila yung nasa blind item ni Atty. Claire. And then may utang talaga sila. Paano naging fake news yun? Diba mga kababayan? Paano naging fake news yung sinasabi ni Atty. Claire doon sa kanyang blind item kung ipinapaliwanag nila dito na hindi daw istapa yung hindi binayarang black time dahil hindi daw sila sinisingil. Ibig sabihin, totoo nga na hindi sila nagbayad ng kanilang black time sa isang istasyon. Diba? Pagpatuloy pa natin. Walang alam, tapos sasabihin, estapador. Tapos, mayroong isang listener niya na biglang nag-volunteer na mayroon daw isang isang abogado na nagpunta sa Congress, tinangay daw yung telepono ng isang certain congressman ng Akbayan na ang pangalan ay Villarin at ninakaw na yung cellphone. Si Traxel Axe Channel, yun ba yun ang dekwat ng cellphone ng kapwa nila kongresista? May issue bang ganito? Teka nga lang. Meron ba? Wait lang Bakit dinekwat? Dinekwat talaga, no? Ba't ninenok? Nagalit lang. Hinablot ba to? Hindi mo muna inalam. Fake news ka talaga. Kung anong nangyari. Hindi kasi mga kababayan Kita nyo gigil na gigil sila kay Atty. Claire kaya nawawala sila May isa kasing supporter. Eto, nanonood ako nung gabing yun dyan mga kababayan May isang supporter na nag-comment na meron daw isang abogado na congressman na nandekwat ng cellphone, ng ninok ng cellphone ng isang kasamahan. Ibig sabihin mga kababayan, may nagtanong, di ba nagulat pa nga si Atty. Claire? Kita nyo naman sa video Sabi ni Atty. Claire, may ganun bang issue? So paano naging fake news do si Atty. Claire? Halimbawa, let's say, nag-comment dito si Maki Kwan, si Mac Kwan. Tapos kinamit niya na, uy, may isang congressman na babaero, tapos ngayon ko lang nalaman, nag-react ako. Ano yung fake news na agad ako? Parang ganun ba yung tinutukoy dito nitong dalawang to? Kasi parang ang dating sa kanila, fake news si Atty. Claire kasi nagulat siya, nag-react siya doon sa i-comment ng isang supporter. Kita nyo definition ng fake news mga kababayan, hindi nila alam. Tapos ang lakas ng loob magmalaki na kesyo ganito nakatagal na naging mayor, naging congressman, etc. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Kasi nag-file ng kaso yung ulol na congressman na yan at wala pang isang hearing ay dinismiss na ng piskal, walang basihan yung kanyang kaso because there was really no theft of that cellphone. Tapos gagawa-gawa ka ng istorya, sisiraan mo yung mabuting tao na wala namang nangyari na ganun. Sinulsulan ka lang ng isang listener sa'yo, tapos ginawa mo ng gospel truth yung nagkwentuhan. As a matter of fact, para sa kaalaman mo, yung congressman na yan, na who falsely accused that person na tinutukoy mo, ay nireject ng taong bayan. Hindi na re-elect. So, ibig sabihin, may ganun nga. Ibig sabihin, mga kababayan, totoo nga na may ganung nangyari. Kasi todo paliwanag si boss Todo paliwanag si sir mga kababayan na meron daw congressman na nagdemanda, isang hearing pa lang.
tablado na. Tapos na-reject pa daw ng taong bayan. Ibig sabihin may nangyari ngang ganon. May naging issue ngang ganon na dikwata ng cellphone ng kapwa kongresista. Kahit sabihin mo na na-dismiss yan, na nireject ng taong bayan yung kongresista, may issue nga na nangyaring ganon. Diba mga kababayan? One Squad Pre, yung BMB, mega love shoutout po. Sabi dito, Boss Jake, One Squad, what's up? Kung ako nga bro, sinabihan ako ng ex-wife ko, walang asenso pero siya, member pa rin ni Kiburat. Sino ngayon mas tanga? Tal, alam ko yung isyong yan yung nagpapakatanga kay Kibulok. Anyway, shoutout sa iyo shoutout. Oh, he was never voted again after he maligned a good person. Ikaw hindi ka nag-aaral muna. Ikaw, sabi ka ng sabi na hindi kami naglalabas ng ebidensya pag walang ebidensya. Pero ikaw mismo, tumitira ka, wala kang ebidensya, hindi ka man nag-research Binulungan ka lang akala mo, gospel truth na yung sinasabi mo. Hindi, naghahanap kasi si Atty. Claire kinukompirm niya kung totoo. Kasi kung titingnan nyo naman yung reaction ni Atty. Claire, may ganun ba? Ngayon ko lang to nalaman. Aminado naman siya, ngayon lang niya nalaman yung sinasabi ng supporter niya. Intrigera. Kaya sabi ni Maharlika, Ginang Maharlika, lokaret ka talaga. Halatang guilty mga kababayan. Ngayon lipat na natin yan dito. So 'di ba tinawag nila lokaret etong si Atty. Claire, etong si Undersecretary Claire Castro. Ngayon kasi mga kababayan, bukod pa dyan, sinagot ni Atty. Claire yan. Doon sa video ni Atty. Claire na about sa garapata ata yun. Wait lang. Eto yan mga kababayan. Asan ba yun? Eto, sinagot niya dito. Yan, eto, 2 days ago. Yung sabi dito, dumarami ang garapata ng attack dog. The Saga of the Two Estapadors. Part 2. Mga kababayan. Din sinagot na Atty. Claire yan. Ngayon mga kababayan, may sagot sila kay Atty. Claire. Eto. Pakinggan natin mga kababayan. Kasi nanggagalaiti sila dito. Sabi ko nga kung walang nakabantay dito, baka ano to mga kababayan, sa sobrang galit kay Atty. Claire, baka sinaman ang lasa. Kasi nga, sobrang sama ng loob nila dito kay Atty. Claire. Kasi pinagtulungan na nila Pinagtulungan na nila. Kung nakikita nyo, sa mga video ng mga ito, minsan eto lang isang to nagsasalita. Ngayon kasi mga kababayan, pinagtutulungan na nila. Eto, pakinggan po natin. Magandang araw mga kabansa. Siguro baka bilisan ko na lang yung yung speed mga kababayan para hindi sila mabagal magsalita. Kayo ay nasa iparas kay paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad sa pagbati ng ating sekretary. Magandang hapon po. Magandang hapon paring Ado. Magandang hapon mga kababayan. Lalo na po yung mga kababayan natin na hirap na sa buhay nila. Ma'am Angelina Lerio, mega love shoutout po Lalo na yung mga kababayan natin na naghihirap dahil hindi naman nakakakuha ng kanilang share, kanilang parte doon sa mga AKAP, sa mga AX, sa mga tupad. At hindi lamang yan, nagdadaldal pa itong impostor na spokesman daw siya ng Malacanang. Taga news briefer lang naman. Information giver lang naman. Pero ginagamit niya yung word na spokesperson. At ito, nagdadaldal na naman uli, parang lukaret, sabi ni Claire Binibining Maharlika, itong lukaret na ito, kung ano-anong pinagdadaldal ito. Pakinggan natin uli, mga kababayan. Hindi naman may edad, gusto ng respeto. Okay? Pero naunang mangbastos ng babae. Mangbastos ng babae. Respect begets respect. Yun, diba? So, ngayon, nagdidemand ng respeto, pero naunang magpakita ng kagaspangan. Kahit may edad na. Ano to? Sino kaya ang tinutukoy niya na may mga edad? Ito bang mga mukha namin? Mukha bang may mga edad ba tayo, pare? Name names. Name names. Pero, magka-blind item ka, tapos sisirain mo yung taong gobyerno ka, blind item ginagamit mo. Mga tao na dumating na sa... Hindi naman kasi si Atty. Claire katulad ninyo na masyadong mababaw. Na basta lang tirada ng tirada, kahit ad hominem attack na yung ibinabato, okay lang ng okay. Kasi nga, siguro na-adapt ninyo yung bastos na pag-uugaling ganyan kay Duterte nung panahon
na puro pagmumura yung ginagawa ni Digong kasi nga taong gobyerno siya, presidente siya noong mga panahon na yon. Siguro na-adapt nila. Kaya nagiging bastos din sila sa pakikitungo sa isang babae. Alam nyo ba mga kababayan, eto pansinin nyo ginagawa natin ng reaction video, etong sina Maharlika, etong si Sara Duterte especially, yung ating Vice President. Nakita nyo bang minura ko? Tinira ko ng ad hominem attack etong si Sara? Hindi. Kasi nakabase lang kasi tayo mga kababayan sa issue. Hindi tayo nagmumura ng babae at mas lalong hindi po natin pinipi yung mga babae na nai-content natin dito. Kasi nga, tayo ay nakabase lang sa issue. Sila, di ba sila nahihiya? Sinasabi nila, pinagmamalaki nila, mayor, congressman, naging cabinet secretary pa, pero nambabasto sila ng babae. Diba mga kababayan, ad hominem attack yung ginagawa nila sa isang babae. Babae lang ba yung kaya ninyo? Tapos pagka sila mga kababayan, sinoplak, pinatulan, kinriticize, magdidemanda po agad ng libel. Yan ang gawain ng mga yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. A certain age, and yet, parang sinasabi mo na pag nagkaedad na, useless na na pagkatao. At parang age is a liability. Age is a liability. Sa kaalaman mo, Lucaret, Claire, kami, both Ado and myself, unlike you, we have reached a point that we have accomplished so many things in life. Ano? And yet, we don't stop doing things for the people. Ikaw, trial lawyer pinagyayabang mo, pero have you accomplished anything? Instead of maligning older people, ikaw, have you accomplished? Have you become... Di ba mga kababayan, yung pagiging undersecretary ni Atty. Claire na pinili siya ng palasyo ng presidente, di ba yun, accomplishment na yun na masasabi? Kasi, kaya siya napili kasi magaling siyang abogado. At kaya niyang idepensa ang gobyerno mga kababayan laban po sa mga mapapanirang salita, laban sa gobyerno. Yun, masasabi na nating accomplishment yun mga kababayan. Bakit tila parang etong dalawang ito, kung kailan po kayo tumanda, parang parang bulag ata kayo, parang hindi nyo po nakikita yung narating ni Atty. Claire. Kasi mga kababayan, masyado naman nilang idinadown yung babae dito po sa isyong ito. Sinasabi nila na walang accomplishment etong si Atty. Claire bilang isang abogado. Di ba kaya nga siya naging undersecretary kasi bukod sa magaling siyang abogado, magaling din siyang magsalita. Mga kababayan, especially direct to the point kapag ka nagbibitaw ng salita etong si Atty. Claire. Kaya nga sila umiiyak Doon pa lang sa puntong yon, accomplishment na po yun na napili siyang undersecretary. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Become a mayor? Have you become somebody elected by the people? Trial lawyer parati mong pinagmalaki, pero have you ever had a case, a celebrated case that you won that you should be proud of? Yung ipinakalat ninyong video, yung ipinakalat nilang video mga kababayan na nagwawala itong si Atty. Claire na nag-hysterical. Di ba yung mga pulis na humarang doon, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali Pagkakaalam ko parang naipatanggal ata sa serbisyo yon. And then mga kababayan, yung kanyang kliyente, pagkakaalam ko rin, naipanalo niya mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. So accomplishment na naman po yun. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, mismong si Atty. Libayan na nga din na nagsabi na karamihan sa mga kababayan Pilipino natin, sinasabi na magaling na abogado etong si Atty. Claire. At kayang-kaya niyang idepensa nga. Nakita naman nating lahat kung paano niya sagutin yung mga katanungan ng reporter sa kanya, kung paano niya idepensa ang gobyerno. Nakikita naman natin sa kanya yung kagalingan niya bilang isang abogado. Hindi na misti pa mga kababayan na sukatin dahil lang sa salita ng dalawang mga garapata nitong si Digong. Pero hindi ko sinasabing sila. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Hanggang ngayon, pulubi ka pa rin, kaya naghahanap ka ng tao. Naghahanap ka ng trabaho sa gobyerno. Diba? Tinawag na Lucaret, tapos ngayon tinawag na pulubi. So parang ang ibig sabihin kasi mga kababayan, ng mga ito, porket pulubi na, hindi pwedeng maging undersecretary. Porket pulubi na, walang silbi. Ibalik natin mga kababayan, yung sinasabi nila about kay Atty. Claire kasi sinabihan daw, may tinutukoy daw itong si Atty. Claire sa blind item niya na matanda. So sinasabi nila
na kapag ka daw matanda na, parang sinasabi ni Atty. Claire na sa madalit salita, wala nang silbi or di kaya naman mga kababayan, hindi na pwedeng maglingkod sa taong bayan. Parang ganun yung tinutukoy nila. So ngayon, sinasabi naman nila na pulubi etong si Atty. Claire. So pag pulubi ba, wala nang silbi? Pag pulubi ba mga kababayan, kailangan makiusap, maghanap ng trabaho? Or kailangan mga kababayan, pag pulubi ba, hindi ba pwedeng magkatrabaho? Diba mga kababayan? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Oh. Tanungin mo si paring ano bang na-accomplish nito? Diplomat. Ha? Oo. Bumalik na ako dito sa Pilipinas dahil hindi nyo kaya ipagtanggol ang mga tao. Tapos nang babastos daw yung mga matatanda ng babae. Babae? Sinong babae? Sinong babaeng binabastos? Baka yung babaeng binabastos ay dahil sa kanyang pagkabastos din, kaya binabastos siya. Kung bastos ang isang babae, kapupuna-puna yan ng mga lalaki. Ha? Ha? Parang ito LGBT advocate Ginagamit yung gender issue. Ay, hello! Kung babaeng tao, igagalang namin. Kaya lang babaeng ano to? Babaeng ano ba si Atty. Claire? Di ba babaeng tao si Atty. Claire mga kababayan? At tapos ginamit pa nila dito yung LGBT. Diba kapag pinatulang kayo ng LGBT community, baka di nyo kayanin, mag-iiyak kayo dyan. Ay kung kay Atty. Claire pa nga lang, umiiyak na kayong dalawa, paano pa pagka pinatulang kayo ng LGBT? Alam nyo mga kababayan, ito kasi mahirap sa mga to. Pinagmamalaki yung kanilang accomplishment sa buhay. Lagi nilang sinasabi na ito daw isa naging diplomat. Sinasabi naman ng isa, naging mayor, naging congressman, naging cabinet secretary. Pero, simpleng pagrespeto sa babae, hindi nyo maintindihan. Hindi ninyo alam. Diba? Kung tutusin pa nga mga kababayan, pasalamat pa nga itong mga to. Dahil yung mga vlogger na nagtatanggol sa gobyerno ni PBBM, may respeto pa kay Sara bilang babae. Dapat nga magpasalamat kayo sa amin kasi kahit papaano, may respeto pa kami kay Sara bilang babae. At kapag ka nagtatalakay kami, nakabase lang kami sa issue, hindi doon sa mismong tao na sinisiraan. Diba mga kababayan? Itong mga to sinisiraan nila sa Atty. Claire, nakapokus sila doon sa mismong tao na sinisiraan nila. Kami, nakapokus kami doon sa mismong issue mga kababayan na kinakaharap ni Sara. Diba ngayon ipagpatuloy pa natin? Babaeng kung babaeng hindi tao, at may karapata, alam mo, tanggapin mo yung pwesto na yan, you become a public official, and yet you're hiding behind your position, that all of a sudden you earn your respect. Sampid ka lang naman ng isang hindi pa nagdadivest dyan. At tingnan mo yung sinasabi nito, patuloy mo nga yung sinasabi niya. Sabi yata kaya naman daw magbayad, pero bakit kaya tinakbuhan? Ang kanilang obligasyon. Kayang magbayad? Ba't sa YouTube lang sinasabi? Andoon ang station. I was today years old when I Sa found Paul. perfect pillow. Kaya umiiyak kasi sa pool kay Atty. Claire, itong dalawang to. Station. So, napakatanga nito. Napakatanga-tanga mo. May pambayad. Pero paano magbabayad ang may pambayad kung wala namang sabi nga, kailan ka magbabayad? Pagka mayroon kang utang na sinisingil. Kung may obligasyon. Kung may obligasyon. Kung walang obligasyon, bakit ka magbabayad? Yung bang may kontrata ka ba doon? Hindi, parang mga kababayan ganito yan. Ang alam ko kasi, di ba, yung mga matatagal dito, alam nyo naman na malimit nating itapik dati yung issue ng Itbulaga. Ngayon mga kababayan, ganito kasi yan. Ang pagkakaalam ko sa isang istasyon kasi, kapag ka black time ka, kailangan mo magbayad. Ikaw yung nagbabayad para may airtime. Meron kang espasyo na makapag-ere ng iyong programa. Ngayon mga kababayan, iba kasi yung katulad nung kay Atty. Claire na siya yung kinukuha ng mga istasyon para magprograma doon sa kanilang istasyon. Magkaiba po yan mga kababayan yung sadyang kinukuha ng mga istasyon para magprograma sa kanilang istasyon at sinasahuran. At iba naman yung nagba-block time, yung nagbabayad
para lang may ere, may programa, yung kanilang mga programa, mga kababayan, maipalabas sa madalit salita. Ngayon, ito kasi mga to, itong dalawang to, ito yung nag-i-ere, mga kababayan. And then, siguro naman sila yung pinatutungkulan ni Atty. Claire kasi sila yung nagre-react. Ano po mga kababayan? Ngayon, syempre, black time sila, kailangan nila magbayad. Lumalabas kasi hindi nila binayaran yung istasyon. Yun po kasi lumalabas. Kaya ngayon, kung mapapansin nyo, di ba kay Atty. Claire, doon sa kanyang blind item, may tinutukoy siyang dalawang estapador. So kung etong mga ito yung nagre-react, baka sila yung tinamaan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Sa estasyon na yun? Wala akong kontrata. Wala ka utang. Maski na... Bakit ikaw ang tinatarget? Yun ang question. May kontrata you yung... are targeting the wrong person. May kontrata pinirpirmahan noong nagyaya sa akin na programa doon. O, hindi ikaw nga. Ito nga mga to, mga kababayan. O, hindi si Atty. Claire ang naglantad ng kanilang pagkakakilanlan, ha? Ang naglantad mismo ng kanilang pagkakakilanlan, sila din. Kasi umami na siya, mga kababayan, eh. May kontrata siyang pinirmahan nung nag-aya sa kanya na magprograma sa isang istasyon. So, ibig sabihin sila talaga yon. Pero, sa pagkaalaman ko, binayaran na nung kaibigan ko. Binayaran na, at mayroon tayong testigo, no other than hindi mo man lang tinanong? An employee of DCXL. Nagkasabay namin sa programa, si Eli Saludar, na binabastos din itong lukalit na Claire Castro na to. At si Eli mismo, ang nagsabi, who is, I think, Vice President of the station, na wala naman. Kung may naiwan na utang yung program namin, dapat may statement of account. May statement of account at siya ang sinisingil. At saka may demand letter. May demand letter. Parang tanga nito, parang hindi trial lawyer. Chismis kasi. Pero fake news kasi ito eh. Fake news, Claire Castro ito. Mention names. We are mentioning names here. Ay, kami. Uulitin ko, Lucaret Castro, kung nag-aakusa ka na mayroong isang tao na estapador, o committed estapa, sabihin mo yung pangalan ng tao na yan or ng grupo na yan para magkaroon naman kami magkaroon naman yung tao na napakatindi talaga ng sima. Ika nga mga kababayan, napakatindi ng sima ng kawel ni Atty. Claire. Bakit? Biruin nyo, nagpakawala lang siya mga kababayan ng dalawang kawel na matalas yung sima, nilagyan niya lang ng bulate, may kumagat na. Ayun, nahuli yung isda sa sariling bibig. Diba mga kababayan, nakukuha niyo yung pinupunto? Napakatindi ng simang pinakawalan ni Atty. Claire sa napakalawak na dagat mga kababayan. Tapos, nilagyan niya lang ng dalawang bulate, may nahuli na dalawang isda sa sarili po niyang bibig. And then yung isdang yon, nagpipigwasan, galit na galit. Ayan yo, yung dalawa, umami na yung isa na nagkaroon nga sila ng programa sa isang istasyon. Binanggit pa, take note mga kababayan ha, binanggit pa yung pangalan ng istasyon. Wala namang binanggit na pangalan ng istasyon na itong si Atty. Claire. Wala din binanggit na pangalan ng tao. Blind item nga, ika nga mga kababayan. Tapos ngayon, syempre, sabi ko nga po sa inyo, pag kung matatandaan nyo yung lagi sinasabi ni Atty. Libayan, kapag ka tumataas kasi yung emosyon ng isang tao, nawawala yung intelligence mga kababayan. Nawawala yung yung common sense ng utak. Saan ka ba naman nagkatala sa sobrang taas ng emosyon niya, nasabi niya tuloy yung pangalan ng istasyon, nasabi niya din na may pananagutan talaga sila sa isang istasyon pero binayaran na ng kanyang kaibigan. Ang tanong, hindi mo man lang bineripika na talagang binayaran ng kaibigan mo yung airtime ninyo kasi nga black time kayo doon sa isang istasyon na binabanggit mo? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kahit naman kayo, kung kayong kasosyo, may black time kayo, at sinasabi ng kaibigan nyo na binayaran na niya, di ba i-confirm ninyo yon? Itatanong din ninyo para kahit papaano, hindi naman sa wala kang tiwala sa kaibigan mo, para kahit papaano yung kapanatagan sa loob mo na andudo na, nabayad na yung utang. Kasi nga baka mamaya, sinasabi lang nung kaibigan niya nabayad na, pero definitely hindi pala, may kulang pa. Dapat dinoble check niya mga kababayan, dinoble check. Anyway, ipagpatuloy pa natin. Na
inaakusa mo ng due process. Oo. Kaso fake news ka parate. Fake lawyer ka. Fake lawyer ba to? Paano? Baka nga sabi ng mga pulis, fake lawyer nga ito dahil nagsisigaw sa kanila. Meron bang estafa na utang sa utang? Anong klaseng lawyer ka? Estapador. Ikaw nagsabi may kontrata. May estafa ba pagka may kontrata? Ako hindi ako lawyer pero alam ko yan. Baka siguro itong lukaret na ito. Ano ba ang tawag doon mga kababayan? Let's say may utang. May pinirmahan kang kontrata tapos may utang kang malaki. And then hindi mo siya binayaran. Itinakbo mo na yung pera. Ano ba tawag doon mga kababayan? Diba estafa? Yun yung pagkakaalam ko Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Ang alam ko kasi mga kababayan, kapag ikaw ay may pinirmahang kontrata, umutang ka ng malaking halaga, o let's say nagkaroon ka ng utang tapos tinakbo mo na yung pera, hindi ka na nagbayad, di ba ang tawag doon estafa? Pero mga kababayan, sabi ko nga hindi ako abogado Paki-comment na lamang kung ako po ay mali. Pakitama na lamang. Plano ng extortion siguro ito. Ginagawa niya yan. Pero blind item ng blind item. Sina-challenge na nga. Tapos, names. Tapos pare, pagka nagyayaya ka daw ng debate, dapat daw, hindi ka pwedeng magdebate dahil hindi ka naman trial lawyer Wala ka daw karapatan na magdebate. Napakasira ulo mo. Bakit si Bongbong? Hindi kasi mga kababayan, ganito yan Yung kasing kay Attorney Claire, alam nyo naman napakahalaga ng oras ni Attorney Claire. Unang-una, ang dami niyang ginagawang trabaho. Pangalawa naman mga kababayan, yun nga mga bumabati ko sa kanya, sinasagot na lamang po niya sa blind item. Hindi niya na binabanggit yung pangalan. So ngayon kung tutusin mga kababayan, sino ba naman yung papatol sa mga ito at makikipagdebate sa mga ito? Na walang ibang alam gawin kung hindi maglabas ng mga salitang puro kabastusan laban po sa kababaihan. Mga kababayan, kasi itong ginagawa nila kay Attorney Claire na tinatawag nilang lukaret, pulube, at kung ano-ano pa, tinatanga-tanga nila pag gusto nila, sino ba naman ang gaganahan makipagdebate dyan? Na napakabilis matrigger at sa sobrang bilis matrigger, hindi nag-iisip na naiibulgar na niya yung mga salita na hindi dapat nasasabi publicly. Di ba mga kababayan? Anyway, ipagpatuloy pa natin. Marcos, abogado ba? Bakit yung mga kandidato nakipagdebate during election campaign? Iba naman po kasi yun Yung kasi latada ng plataforma. Alam niyo mga kababayan na ito iba po kasi yung nakikipagdebate na ang pinag-uusapan ay latadan. Latadan ng plataforma para maipakita sa taong bayan yung kanilang plataforma, yung kanilang gagawin kung sakali na manalo po sila o pala rin sila bilang isang lingkod bayan. At iba naman po yung nakikipagdebate na kaya gusto mo lang makipagdebate ay dahil gusto mo lang nabastusin yung isang tao o gusto mo lang na ipahiya yung isang tao. At saka mga kababayan, sa totoo lang, dun po kasi sa debate ng mga politiko, yun po ay kailangan nilang gawin. Nang hindi sila pinipilit mga kababayan. Yon ay pabor na pabor sa kanila. Bakit? Exposure yun At makikilala sila, mapapanood sila sa national TV mga kababayan. Mapapanood sila sa social media. Eto naman po kasing sa madalit salita mga kababayan, sa politiko may kabunasan yon. Eto pong gusto nilang debate with Attorney Claire, wala pong kabunasan yan. Walang makukuhang dyan. Walang makukuhang benefits ang sambayan ng Pilipino po dyan. Diba mga kababayan? Abogado ba sila? Yung kalamihan nila? Napakatanga mo. Maski hindi abogado, maski abogada ka, kaya kang i-debate dahil wala kang utak, wala kang alam. Kaya nga, pwede kang i-debate maski kanino dahil you're talking shit, you know? O tingnan mo ito si Malutikia, anong sinasabi tungkol sa'yo? Ito si Malutikia, wala na ito mga kababayan. Iba na ito kay Malutikia. Alam niyo naman si Malutikia mga kababayan, din yan, taga-suporta din, taga-pagtanggol din ni Sara Duterte. At saka take note mga kababayan ang pagkakaalam ko kay Malutikia, pumupuna-puna siya. Pero kapag napuna mo siya at medyo hindi niya nagustuhan mga kababayan, ididemanda ka ng libel. Yan yung pagkakaalam ko mga kababayan ididemanda ka ng libel. Established na tao. Malayo ka dyan. Pero ito, anong sinasabi ni Malutikia? Ito ang tunay na babae. Ito tunay na babae. Prinsipyado. May prinsipyo. Ikaw, wala. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno.
Communications Office, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan. Hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano nang nagawa sa mga problema natin. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic yung paggaganyan niya, talagang dinesign nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Nako! Mas lalong naghihimutok, bakit ganito? Tama ka na. Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Makita mo yung pagtira niya eh. Ang layo na eh. Binabalik niya. So, rine-reverse niya. Her role is to destroy the Duterte name. That is her role. It is not even to add up to the accomplishment of the president. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na, alam po nyo, kaya nung inaugural, ito ang plano niya. Walang ganon. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Anong sabi ng isang vlogger na very decent, ito si Malutikia? Napaka-decente na tao yan. Pero she was forced to say what Claire Castro really is. Butangera. Butangera at napaka galit sa mga Duterte. Instead of enhancing the presidency, enhancing the capability of government to the people, she is enhancing the image or the capability by hitting those people who... Wait lang mga kababayan may hinahanap kasi ako Papakita ko lang din sa inyo. Yan. Pakita natin to mga kababayan. Madaling salita, Lenny, makinig ka. Eto Sana may masabi din si Malutikia about po dito. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, yung sinasabi po nila na ito daw si Atty. Claire i-design, iniupo dyan bilang undersecretary para daw po maging botangera, dapat daw hindi daw po ganon kasi sinasahuran daw po ng sambayan ng Pilipino. Di ba si Mocha Uso nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, binigyan niya ng posisyon sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte. Anong ginawa niya? Sana Malutikia mag-react ka din dito. Hindi yung napaka-bias ninyo. Sa totoo lang mga kababayan, napaka-bias nila. Sana i-confirm, i-compare mo din etong mga nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kasi masyadong unfair naman. Pag kayo yung aatake, or pag yung mga kasamahan mo, o yung sinusuportahan mo ang aatake sa administrasyon ni PBBM, ang gagaling ninyo. Tapos, kapag ka magbibitaw ng salita itong si Atty. Claire na naaayon sa tanong ng media sa kanya, sinasabihan nyo ng butangera. Di ba mas butangera pa nga yun nanuntok ng sheriff? Mas butangera pa nga yun Mas butangera pa yung nag-live. Vice President ka, sinasahuran ka ng mga taxpayers ng sambayan ng Pilipino, magla-live ka, mumura-murahin mo ang presidente, pagbabantaan mo ang buhay ng presidente, ng first lady at ng house speaker. Di ba mas butangera yun? Anyway, pagpatuloy pa natin. Bobo ka! Ay putik, iba pala to. Wala na kasi yung kay Mocha Uson Meron kasi si Mocha Uson yung nagbumura siya. Siguro baka tinanggal na. Basta ito yun mga kababayan. Alam ko naman napanood yun na yun. Pero ito yun mga kababayan. Yan. Ito yun. Etong bidyong ito. Ito yung mga panahon na minumura nila. Etong si former VP Lenny. Tinawag na bobo mga kababayan. At kung ano-ano pa. And then minura ni Maharlika. Ni Mocha Uson ng matindi. Etong si former VP Lenny. Yung ba hindi matatawag na totoong butangera? Mas butangera pa yon mga kababayan. Ano po? Anyway, ngayon balik tayo dito. Are expressing their sentiments against government. Ako nagtataka na. Oo nga That demolition yan kay PBBM. Tapos ito, sinasampal niya si BBM. Bakit? Hindi ko nga maintindihan bakit hinire ito. Yung inappoint ni Marcos na dahil tumulong sa eleksyon at siguro loyal kay Marcos, inappoint, kinikriticize niya si Marcos for appointing this person. Even if a lot of people do not respect this guy, but itong Castro na ito should have respected the appointing power of the president. Ito. Oo mga kababayan, ito yung pinapakalat nila. Dapat masagot din natin to mga kababayan. Ito yung pinapakalat nila na panira about po kay Atty. Claire.
yung sinabihan ni Attorney Claire itong si PBBM na bakit inappoint itong si Attorney Larry Gadon. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, ako sinusuportahan ko, yung mga matatagal dito, alam nyo naman, suportado natin si Attorney Larry Gadon, suportado din natin ang presidente po natin. At ito yung isang patunay mga kababayan, na kahit pumupuna, kinikriticize ang gobyerno, nagtatanong o kini-question ng gobyerno mga kababayan, binibigyan pa rin ng posisyon sa gobyerno ni PBBM yung isang tao dahil dun sa kanyang pagtatrabaho at kanyang kagalingan mga kababayan, hindi dahil sa nakikita niya na binabati ko siya or pinupuri siya ng isang tao mga kababayan. Ito rin yung isang patunay na hindi po talaga mga kababayan, mali po talaga yung sinasabi mga kababayan ng mga DDSet, na ang pinipili lang ni PBBM ay yung mga tao na pumupuri kay PBBM at yung mga tao na matatalik na kaibigan at kamag-anak nitong si PBBM. Ano po? So ngayon, pakinggan natin to. Yung binabastos niya si Marcos, binabastos din niya si Larry Gadon. Ito, pakinggan mo. I-analyze nga natin si PBBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon? Bagong posisyon, at anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin, di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam, di ba? Ang dami mong advisor, tapos may sekretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Eto, nung mga panahon na yan mga kababayan, wala pa si Attorney Claire sa gobyerno ni PBBM. And then lahat tayo naman free na mag-criticize mga kababayan, magtanong sa gobyerno. Wala namang problema. Wag lang natin babastusin ang gobyerno, umumurahin natin ang gobyerno. At ito yung isang patunay mga kababayan na etong si Attorney Claire, kinuha ni PBBM, ng gobyerno ni PBBM, hindi dahil sa pinupure o ipinagtatanggol etong si PBBM sa kanyang mga vlog. Kung hindi dahil nakikitaan ni PBBM na magaling, magaling na abogado to at pwede to sa PCO bilang undersecretary na alam nating ang iniisip ay kapakanan ng taong bayan. Hindi dahil sa ipinagtatanggol si PBBM. Ayan, kita nyo naman, kinikriticize ni Attorney Claire no mga panahong wala pa siya sa gobyerno ni PBBM, itong si PBBM. So ibig sabihin mga kababayan, inappoint si Attorney Claire dahil nakikita ni PBBM ng gobyerno ni PBBM na magaling siyang abogado at karapat dapat siya doon sa posisyon bilang undersecretary sa PCO. Sabi ko nga po, lahat naman tayo free na mag-criticize sa ating gobyerno basta yung ayos lang na nagtatanong kayo, itinatanong nyo bakit ganito? Yung nangyayari sa ating gobyerno, bakit ganito? Etong bakit inappoint, etong si ganito. Diba? Free naman tayong lahat ang problema kasi dun sa iba, nagkikriticize sila sa gobyerno, minumura nila, pinagbabantaan nila ang buhay ng presidente. So yan mga kababayan, maganda na sagot din natin yan. Tignan mo, McCoy Jr., ang sinasabi nitong... What have you done, Marcos? Yan sabi dito, patas siya. Yes, patas naman po talaga si PBBM. Kaya nga kahit masakit sa kanya, na yung iba mga kababayan, na mga nakasama niya sa politika, naging abogado niya pa yung iba, and then yung iba naging katandem niya pa, basta may nagawa talagang masama, kailangan managot. Kahit masakit sa loob ni PBBM yon, hinahayaan niya yung due process, hinahayaan niya yung proseso ang magparusa dun sa taong yon at hindi siya nakikialam. Pagka masyadong madami na ang advisor, nagpapakita lang na walang alam. So, kinuha ni Marcos si Gadon as one of his advisors. Pinipintasan niya. Dahil pagtadagdag daw si Gadon sa mga advisors, list of advisors. And that, sa dami ng advisor ni Marcos, it just shows that Marcos walang alam. Kasi, the more advisors, the more Marcos is giving the idea that he doesn't know anything. Hindi niya That's exactly what she's saying. Pinintasan niya si Marcos. Itatranslate ko. Sige. Sinasabi ni Claire Castro na ikaw, President Marcos, ay bobo. Dahil si Larry Gadon ang Kinuha mo. Kinuha mo. Si Mr. Larry, Bobo. Bobo ka na rin. Paring Larry, Bobo. papayag ka ba nito? Na nilala... At sabi dito, correct, Madam Josephine, curious siya dahil never pa naman si Attorney Claire that time nakapasok sa government employee. Kaya nga po di po ba? Kasi mga kababayan, sa totoo lang, lahat naman po tayo pwede mag-criticize.
Basta yung makakatulong lang sa gobyerno. And then mga kababayan, siguro naman kung si PBBM hindi patas na tao, hindi niya kukuhanin etong si Atty. Claire. Bakit? Kinikriticize siya noong mga panahon na wala pa sa gobyerno, etong si Atty. Claire. Pero dahil nga ang iniisip ng ating presidente yung makakatulong sa sambayan ng Pilipino, yung bagay dun sa posisyon, kahit pa sabihin na nagkikriticize yan sa gobyerno ni PBBM, basta magaling yan tao na yan at pwede niyang gampanan yung kanyang trabaho at intention niya na makatulong sa sambayanan, kukuhanin talaga yan ng presidente. So yan yung isang patunay na hindi kinukuha ni PBBM, hindi nag-a-appoint itong si PBBM ng kung sino-sino lang. Ano po, lalo na porket kaalyado lang, kasama lang, kamag-anak lang, kaibigan lang, ia-appoint na. So ito yung isang patunay si Atty. Claire na in-appoint siya ni PBBM dahil magaling siya. Ano po mga kababayan? Kahit ganitong lukarit ng Castro na ito, ha? You accept the... ano ba naman kayo mga DD-shit kayo? Hindi ba kayo napapagod? Ang dami nyo nang ibinabato kay Atty. Claire, ba't parang ang dali namang sagutin? Next time magbato naman kayo ng mahirap-hirap. Fact na you're a surplusage of Malacanang dahil Marcos does not need a guy like you, and Marcos with too many advisors is making himself dumb. Wala na yan, laos na yan. Yan, alam mo, mahirap kasi kung nagsasalita ka ng una, tapos madidig up yung mga sinasabi mo. It's always, you should always remember the Bee Gees song. You started a joke, the joke is on you. Ayan, mga kababayan, kasi kaya nila ipinapalabas yan. Pinakalat nila yan Take note, pinakalat po nila yan. At alam naman po natin mga kababayan, na yung mga Marcos loyalist matatalino Gagawa kasi ng paraan etong mga ito para masira etong si Atty. Claire sa sambayan ng Pilipino para masabi na, binabatikos mo pala si Presidente Marcos, bakit nandiyan ka? Kaya nila pinapakalat yan kasi nga para mawala ang tiwala ninyo kay Atty. Claire, kaso baligtad ang nangyari Saglip na mawala ang tiwala natin kay Atty. Claire, mas lalo pa natin siyang kinabiliban. Bakit? Kasi mga kababayan, kinuha siya ni PBBM dahil magaling siya, hindi dahil sa ipinagtatanggol niya etong si PBBM. So yung mga nagsasabi dyan na mga taga-suporta ni Digong na kaya daw kinuha itong si Atty. Claire ay dahil daw attack dog ni PBBM, dahil daw pinagtatanggol etong si PBBM, mali po kayo. Kaya po siya kinuha kasi magaling. At yan ay napatunayan natin dahil sa ipinakita ng dalawang ito, mga kababayan.